But when it comes to regret, no, hindi po. Kasi I don't have the right to question my father's love and commitment and dedication sa kingdom, especially when it comes to kay Pastor. Go, Barat Bay. Ako ma'am, ako hindi actually tanong ang aking sasabihin, ngunit isang paghanga. Alam niyo po, sa totoo lang po, ito hindi ko sinasabi to dahil madali, pero lahat naman po tayo, alam natin yan ay darating ang panahon na harap tayo sa Panginoon. Ngunit ang napaka-importante yung the way na yung binuhay natin. And hanga po ako sa inyong ama. At naiinggit po ako sa inyong ama dahil siya po'y binawian ng buhay na may ipinaglalaban, hindi lamang po sa KOJC, kung hindi ho para sa bayan. At alam nyo po, gusto ko lang magpasalamat. Hindi ko man po na-meet ang inyong ama. Nagpapasalamat po ako sa inyo, sa inyong pamilya, na inialay nyo po ang inyong buhay para po sa kingdom at para po sa ating bayan. Maraming salamat po sa inyo, ma'am. Thank you so much po. And I know kung naririnig ng papa ko to, it's his pleasure, it's an honor for him to serve na until his last breath. Pinaglalaban niya yung faith. So there's no regrets. Paalala ko lang din ma'am yung sa Biblia na to live, parang sinasabi doon na 'di ba, ang mabuhay ay para kay Kristo at ang mamatay ay isang gain, 'di ba? Yung sinasabi ho sa verse na 'yon. Kaya patuloy lamang po natin, alam ko mahirap po ito, pero dadamayan po kayo ng ating mga kapatid sa KOJC. Kahit po kami mga banateros ay hindi ho din membro ng KOJC, nandito lamang po kami para dumamay sa inyo. Kung ano pang po maitutulong po ng aming grupo, ipaabot nyo lamang po kila Boss Dada, kila Coach Oli na naandyan, at handa po kaming tumulong po sa inyo. Maraming salamat po. Sister Nika, ano ba? Go. Ano ba ang masasabi mo sa mga kapatiran natin sa KOJC na alam natin umaharap sa mga hamon ngayon? At batid din natin lahat na hindi nila matitinag ang ating paniniwala at pagmamahal sa ating butihing pastor, Pastor Polo C. Kibuloy. Yes po, sa lahat ng members, mga loyal sons and daughters ng Kingdom of Jesus Christ, let's stick to our faith, our loyalty, our commitment. Alam natin yung pinaglalaban natin, and laging turo ni Pastor every Sunday na nagtiteach sa atin. We do not fear anyone as long as we know what is right, and we stand what is right. Partners, meron pa ba kayong mga tanong kay Sister Nika? Wala na akong tanong. Gusto ko lang sabihin na talagang hangang-hanga kami sa kanyang ama dahil nung mga gabi na yan na tinirgas yung area niya, nandoon kami, ako, si Miss Hannah, si Coach Oli at saka si Pastor Judea. Nandoon kami mismo kahit i-deny ng pulis at ni Bongbong Marcos na hindi sila gumamit ng tear gas. Ako mismo nakita ko na gumamit sila ng tear gas. At meron ngang video na itong itong kanyang ama na sinasabi before pa siyang malagutan ng hininga ay sinasabihan niya yung mga pulis na magkakakampi tayo. Hindi tayo magkakalaban. Yun yung huling sinisigaw niya ng mga salita. So ako'y talagang, at nakita ko rin nung araw na yon na sobrang violente talaga nung mga pumasok na pulis. At kasama kami nung napakaswerte namin kasi mga galos lang ang ang natamo namin, na malas talaga dahil kailangan magbuwis ng buhay ng iyong ama. Pero siguro yun talaga yung yun talaga yung isa sa mga talagang hinahangaan natin sa mga taga-Kingdom of Jesus Christ, yung inyong paninindigan at yung inyong pagmamahal dito sa inyong bansang kaharian. Kaya maraming salamat. Yun lang ang masasabi ko. Again, condolence, and hopefully bago mailibing yung iyong ama ay makapunta kaming mga banateros. Since nandito pa naman kami at mukhang magtatagal pa kami dito, sana makapunta tayo at makausap kayo ng personal. Ma'am, hello.
Ayan. Sorry ma'am, ayan na. Ako gusto ko lamang po nga patuloy na magpasalamat sa inyo at magpaalala lamang po na, di ba sinabi nga po sa Romans 8 verse 18, "For I consider that the suffering of these present times are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us." Alam niyo ma'am, sigurado po ako kasama ng Panginoon at ang inyong ama at nagdidiwang po sila doon dahil sa nangyari na ito ay nanindigan po ang inyong ama para sa bayan at para po sa Diyos. Sana po magkita-kita ho ulit tayo dyan sa tamang panahon po. Alright, maraming salamat. Thank you, Sister Nika Kababat, ang daughter po ng kapatiran natin na nasuwi sa malagim na operasyon ng Philippine National Police sa KOJC compound. Partners, tingnan mo naman, kahit na wala ng mahal sa buhay, patuloy ang paninindigan ng lahat ng mga kapatiran sa KOJC, no? Lalo na yung pamilya Kababat, sa kanilang stand at papakamatayan nila ang kanilang commitment para sa Kingdom of Jesus Christ at sa mga katuruan ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Alam mo dito nga, Sir MJ, ito talaga mapapatunayan mo napakasinungaling ng ni Torre. Tas sasabihin nila na walang tear gas. Ano yan, nakalanghap lang ng utot. Kaya hindi ako sa nagbibiro pero alam niyo yung parang namatay lang dahil na-shock, namatay lang dahil lang something na kalokohan nakakairita. Diba? Nakakairita po yung kanilang ganyan pong pag-uugali. So sana lang talaga maunawaan ng mga Pilipino na etong ating gobyerno, lalong-lalo na sa pamumuno nito ni Marbil, ni Abalos, at saka nito ni Torre, talagang ginamit na inabuso na ho yung batas. Alam mo, yan nga yung gusto ko lang banggitin to kasi napanood ko ito sa isang news na pinapa-contempt ni Atty. Torion, yung tatlo. Sana talaga pagbayaran nitong tatlong ito yung ginawa nilang pang-aabuso. Alam mo, yung panahon ni Marcos Sr., kung maaalala nyo, di ba yung panahon ni Marcos Sr., yun, madali pang itago. Bakit? Kasi bayaran mo lang yung media, tago mo na Tama, mali, di ba? Ganun lang walang social media. Ngayon, lantaran yung kasinungalingan, inyet ang kapal na mga mukha nito mga hayop na to. Ang kapal talaga, may kademonyuhan talaga Hindi ko alam kung saan nila nakuha yan, napossess na ba sila? Kaya feeling ko si Torre napossess na Kasi nakakarinig na siya ng hindi naririnig ng ibang tao Ewan ko bakit ganun. Nakakakita na siya nakikita niya banat by si Pastor na tumatagos sa dingding. Oo nga Hindi ko alam kung kasi yung mga ganyan, yung dalawa lang yan. Ay tatlo lang pala. Napoposes ka, bangag ka, umisira ulo mo. Di ba? Pagka nakakadinig ka na, nakakakita ka na ng kung ano-ano, abay, pambihira. Obsessed ka. Oo, iba na yan Iba na talaga yan. Ewan ko ba kung saan niya nakukuha yan Pambihira naman siya. Pero banat-banat ba, duktungan ko yung kasi itong mga taga-Kingdom of Jesus Christ, noong panahon na kami ay yung i-disperse na, nakita ko yung malupit na transformation nila. Iba-iba yung transformation nila. They can be, di ba, ngayon lang, nagdadasal sila, They were, nagpe-pray sila, nakapikit, umiiyak, habang nakikinig nung praise. And then, isang switch lang, bigla silang nagiging mga violente. As in, biglang kahit babae, lalaki, nagiging violente sila in the sense na talagang humaharap sila dun sa mga pulis na nagfo-forward. Wala silang takot. Tapos biglang magsa-switch na naman sila to a different, to another, yung
identity. Parang grabe yung disiplina, Banat Bay, kasi noong inano na, sinerve na kahapon or nalaman na meron na ginrant yung temporary protection order. Tapos nandoon na yung mga tao biglang from hateful, bigla silang naging joyful, Banat. Tapos yung mga pulis, pinupuntahan nila, niyayakap nila. Samantalang pinagpapalulang sila niyan nung gabi lang. Alam mo yun? Mahirap yan. Oo, sobrang yung samantalang ako nung nakikita ko na niyayakap nila yung mga polis, ayoko ni umapir, face bump or something, hindi ko ginawa kasi banas talaga ako sa kanila Nakita ko kung paano sila manghayop dito sa loob at sa labas Pero makita mo yung mga taga Kingdom talagang sila, all out sila, yakap sila, parang sabi ko grabe tong mga tao na to from yung nagdadasal to biglang naging wild, to biglang naging war freak, tapos biglang Alam biglang mo, masaya, tapos na sila, yung peaceful na sila bigla, ibang klase. Hindi ko ma-explain, Banat Bay. alam mo kung anong mahihalin tulad ko dyan. Nung kabataan natin, di ba, tuwing tayo ay tuwing Holy Week, nanonood tayo ng yung nangyari kay Kristo. Di ba? Alam mo yung time na yon, hindi ko maisip kung papaano tiniis ng Panginoong Yesus yung lahat ng sipa, dura, suntok, at bakit hindi siya pumalag at sinabi niyang, sandali, Diyos ako dapat ganun, di ba? Pero it's because meron siyang mission to pay for our sins. Kaya dumalo yung importance ng mission at saka yung love instead of yung hate and anger against the enemy. Alam mo, yung nangyari dyan, yung sinasabi mong yumakap sila sa mga pulis, ang tinatawag na hindi mo ma-explain yan in a very physical way o panglabas kasi that's what you call the love of Christ. Yung love ni Christ na nag-uumapaw pag meron ka niyan at pag ikaw ay talagang merong relationship kay Lord, hindi mo maano yan Hindi mo maaalis yan. Dadaloy at dadaloy sa yan. Kaya nga that's the difference between religion and a relationship. Sa religion kasi, yung panlabas lang ang binago. Sa relationship, yung buo, yung loob ang binago. Kaya nga newborn Hindi ito yung yung tinatawag na simula sa loob Hindi yung kasi ang problema kasi hindi ko sa inaano yung ibang relihiyon Yung sa relihiyon, yung labas lang. Yung sa relationship, talagang it's a new being. 'Di ba? If anyone's in Christ, he is a new being. Yun yung dumaloy dito sa mga taga KOJC. Kaya na mahal nila. Tao pa rin yan. Tao pa rin na kaya tama yung sinasabi mo kanina. Although maybe the word is not violent, tao pa rin silang nagagalit sila. Diba? Tao pa rin silang naiinis sila, napipikon sila, sumasama ang loob nila. Tao. Kasi hindi pa naman tayo nahihiwalay sa ating kaluluwa na which is may experience from our past. Nandyan pa rin yan Kasi ang naiba, yung spiritual. Yung spiritual po kasi, tandaan natin, there are 3 parts of our body. Yung physical, spiritual, and yung soul. Okay? Yung ating soul. Lahat yan, yung body, meron niyang nadanasan na nakaraan. So lahat ng kinain natin nandyan. Okay? Yung kaluluwa natin, lahat na masasamang ugali natin ng mga nakaraan, naipon yan. Okay? Yung spiritual natin, patay yan. Until we realize that we need Christ in our life, nabuhay yan. Pero yan tatlo na yan, magkakasama pa rin yan sa loob ng isang katawan. So ibig sabihin, anytime, pwedeng manguna at mag-head yung kaluluwa mo na galit ka, mapang-away ka, but eventually, because your spirit is alive, kaya nga di ba meron tayong tinatawag na body is weak, the spirit is willing, but the body is weak. Yun Minsan kasi, alam mo yung buhay natin na minsan di ba yung love natin, naandyan yan, yung love ni Christ na andyan yan. Kaya lang minsan dahil doon sa soul natin na lumalaban, na hindi, dapat kang mapikon dyan, dapat kang gumanti dyan, kasi tinarantado ka, ginago ka, lumabang ka, naandun pa rin yun. Pero, lalabas at lalabas pa rin yung pagbabago sa espiritu mo. Yan yung nangyayari sa KOJC.
Kaya nga it's a battle. Yan di ba sinasabi nila, Sister Nori, na this is a battle between Spiritual race. Spiritual battle to eh. Labanan ito ng spiritual eh. Kaya nga paulit-ulit ko nire-remind ng mga taga kay OJC, yung mga aral na tinuro sa inyo ni Pastor Kibuloy, isa puso nyo uli, ipaulit-ulitin natin sa ating puso kasi ito yung battle eh. The first battle is not with the police. The first battle is with ourselves. Yan yung kailangan natin maunawaan. Diyan naglalabanan yan. Gaganti ba ako o hindi? Lalabanan ko ba sila o pagmamahal ni Kristo ang ibibigay ko sa kanila? Yan yung unang battle. So depende na yan sa atin. Kasi nga sabi ko nga di ba nung isang araw nung nag-guest din po ako sa SMNI, sabi ko nga eto na-confirm ito ng ilang pulis sa akin. Kinabukasan, kinausap ako ng ilang pulis. Tama ka, bay. Bigyan lang nila ng pagkain yung mga pulis na yan. Lalambot at lalambot. Ito mga pulis tong kausap ko Mga mga matataas na pulis to. Sinasabi nila, kasi yun mga panahon namin, pag kami inaway, lalo kaming tumatapang. Lalo kaming mananakit. Pero pag kami minahal, makukonsensya kami. Makukonsensya kami na lumaban. Yun ang sa tingin ko nangyayari ngayon. Kaya sana mga taga kay OJC, paalala lang natin, labanan natin ng tama itong mga kapulisang nasa baba. At bahala na si Atty. Torion sa mga nasa taas.